Gandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, eto kung sino ba yung bilyonaryong nasa likod, yung financier ng Rappler at saka nito ni Maria Ressa. Kasi kinakailangan na, nalalantad na unti-unti, na ito palang kaso na to ni Wilfredo King ay hindi to simpleng kaso ng nadamay lang si Wilfredo King. Yan ang paglilingkod natin sa inyong lahat. Yung bilyonaryo na yan, kikilalanin natin maya-maya. Yan ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Pakipindot mo na rin yung notification bell dahil ito lang ang tanging channel na mayroong kinikilingan at may pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay ang mamamayang Pilipino. Kaya ano pa hinihintay nyo? Pindot na! Okay, pag-usapan natin mga kapatid. Bago natin pag-usapan yung the man behind Rappler and Maria Ressa, pag-usapan muna natin mga good news muna para naman hindi pa na masasama ang ating umaga o ang ating araw, Good news po, nagpasa na po ng bill si Congressman Paulo Duterte, kasama niya si Congressman Alvarez at Congressman Yap, na magpapalit ng pangalan ng NAIA o na Ninoy Aquino International Airport sa mas karapat dapat na pangalan nito na Pandaigdigang Paliparan ng Pilipinas. So PPP, mas angkop dahil ito ay pinagmamalaki ng Pilipinas. Ito ang gateway ng Pilipinas. Hindi po to gateway ng mga Aquino, sa kanilang parang ang datingan kasi gateway to para welcome to Aquino country, Ito po ay nararapat sa tingin ko dahil ito naman ay bansa natin. Proud ang mga Pilipino. Hindi naman kayo pinadala sa ibang bansa, aalis kayo sa ibang bansa, pupunta kayo doon na daladala nyo na kayo ay galing sa mga Aquino, Kayo naman ay talagang galing sa Pilipinas, So kalimutan na natin yung mga ganyang lahat na lang, nung nauso. Yung naging pangulo si Cory Aquino, lahat pinangalan, Yung dating Parks and Wildlife, ginawang Ninoy Aquino Parks and Wildlife. Yung dating Rizal Memorial, si Rizal pambansang bayani, ginawang Ninoy Aquino Memorial Coliseum, o kung ano pa man, panay Ninoy Aquino. Lahat ng mga hindi ko maintindihan nga rin, Yan po yung sinasabi natin na bakit walang tumututol noon? Napapalitan mo yung pangalang Rizal, pambansang bayani, gagawin mong Ninoy Aquino. Parang sinasabi mo na mas nakarapat dapat. Yung Parks and Wildlife sa Quezon, Ninoy Aquino, Parks and Wildlife, Ninoy Aquino. Parang mundo na tayo na. Pero napansin nyo ba noong panahon na yan? Ni isa walang tumutol, Wala pa kasi social media noong panahon na yun, nung pinagpapapalitan yan, Manila International Airport, ginawang Ninoy Aquino International Airport, walang kumibo dyan. Tuwan-tuwa pa tayo, Ninoy Aquino. Ginaya natin yung Kennedy International Airport, wala naman sa kalingkingan ni Kennedy. Naging presidente ng Amerika yun, di ba? Kaya dapat lang na JFK. Dapat lang nila na parangalan yun, na pinatay yung presidente nila. Paparangalan. So, yung pagkahero niya, bahala na kayo dyan. Hindi ko na poproblemahin yan. Basta ang tinitiyak ko, hindi yan kasing importante ng pagkahero ni Jose Rizal. Dahil si Jose Rizal, ang pagkahero niya ay nagbigay daan para magkaroon tayo ng, ng pagkakakilanlan, maging malaya tayo sa mga Kastila. Etong si Ninoy Aquino, parang naging dahilan to para malalo maghirap ang ating bansa, So, kanya-kanya ng kanya-kanya ng pananaw sa buhay yan. Pero ang tinitiyak ko, lahat tayo ay magkakaisa na hindi po pwedeng kapantay niya si Rizal. Kaya yung mga Ninoy, yung memorial, parang yung memorial
Ninoy Aquino Memorial Stadium, dating Rizal Memorial Stadium. Memorial ni Rizal, pinalitan mo na Ninoy Aquino, no? Tapos yung pagkakakilanlan ng Pilipinas, yung gateway ng Pilipinas, Manila, ipinalit mo, Ninoy Aquino. Parang Ninoy Aquino country na to, no? Naiya. O, uwi na tayo, nahuli na. So, tama lang yan. Mas magandang pakinggan, pandaigdig ang paliparan ng Pilipinas. Walang isang politiko. Totoo lang, politiko lang din naman yan. Walang isang politiko na nagmeme-ari nung ating international airport. Kaya maganda po yan. Pandaigdig ang paliparan ng Pilipinas. PPP. Kaysa dyan sa Ninoy Aquino. Magiging proud tayo na atin yan, no? Kasi pag lumon, Ninoy Aquino, sa pamilyang Aquino ba itong Pilipinas? So, isa pang good news, ibinalik na po yung sa eskwelahan ang pagtuturo ng GMRC, Good Manners and Right Conduct. Uwi na lang bahala yan ng mga nakaraang administrasyon. Natanggalin na yan kasi pagka right manners, GMRC, Good Manners and Right Conduct, matuturuan ng disiplina. Ayaw nila mayroong disiplina. Gusto nila yung kung anong mga tao, di ba? Umangal, nagsimula na. Balik natin yung paggalang sa mga guro. Yan ang nararapat na ituro. Disiplina ng mga estudyante. Hindi naman natin sinabing ibalik yung corporal punishment, no? Pero yung paggalang sa mga guro na ginagawa natin nung tayo estudyante, bakit ayaw nating iparana sa ating mga anak? Dapat naman talagang ginagalang yung mga teacher na yan. Kaya lahat ngayon, teacher pa takot sa mga estudyante. Kukunan kita, ma'am. Sige, magmura ka. Sige, ma'am, magalit ka. Kukunan kita ng picture. Kalimutan na natin yan. Yung mga pagtetret-tret ng mga bata na yan, no? Kung merong bullying, meron teachers bullying, no? Ibalik natin yung GMRC. Tama yan, nagpanukala yata niya si Miguel Zubiri. Kahit maliit na bagay yan, mga binabaliwala yan. Kasi masyado tayong ron sa Amerika, no? Yung lahat ng ginagawa nila doon na gusto nating gayahin, no? Yung ewan lang natin, pati education system natin na hindi naman bagay, hindi naman sanay yung mga Pilipino na katulad ng Amerika na napakalaya. Hindi, gusto ng mga Pilipino na meron talagang order sa classroom. Sa totoo lang, yung mga teacher nating mahigpit, yun pa yung natatandaan natin, no? Papasalamat tayo kasi nakapagturo sa atin. May mga pagmamalabis din, yung mga namamalo talaga, yung mga nananakit, no? Pero maganda yan, balik natin yung GMRC. So, tapos na tayo sa dalawang good news. Dito na naman tayo, no? Nilantad po ng batikang komentarista hindi, anong tawag doon? Yung manunulat na si Rigoberto Tiglao at saka tong yung pinaka-tulpo, si Ramon Tulpo, yung pinaka Kuyang Tulpo, na ito pa lang na siyempre may financier yung Rappler, hindi naman po pwedeng galing kay Maria Ressa yung pera niyan. Na ito pa lang financier nito, yung nagbigay ng pinakamalaking stock o share of stocks dito sa Rappler na to, ay isang bilyonaryong mining magnate, no? O tycoon. Iba lang yung tawag, no? Tycoon kasi pag mga may lahing yata, Chinese, parang ganun. Hindi ako sigurado dyan sa mga tawag ng mga businessman na yan, no? Pero isang bilyonaryo to na sumusuporta dito sa Rappler na to, no? Samantalang, ayon kay Rigoberto Tiglao, ang laki ng kinikita niya sa kasalukuyang pamahalaan, no? Yung mga business niya, kumikita naman dito sa kasalukuyang pamahalaan, hindi naman siya ginigipit. Ngayong panahon na to ni Pangulong Duterte, gumanda ang kita ng kanyang mga negosyo. Hindi natin alam, no, kung bakit sinusuportahan niya. Hindi nga sinusuportahan, siya mismo yung pinaka nag-financer nitong Rappler na to, no. Dito natin makikita
nalalantad talaga ngayon lang, Akala natin politika yan, yung mga negosyante hindi, Nakikita natin yung mga galamay pala, Lahat ng mga malalaking tao, tinatawag nating mga oligarchs, 'di ba? Pinagkikitaan na tayo, at the same time sila pa yung mga kingmakers, Kaso nito na Benjamin Bitanga, na isang mining and development tycoon. Doon yung nakuha yung bulk ng pera niya, at marami siyang negosyo dito. Hindi siya gaano sa Maynila, doon daw sa parte ng South, kilalang kilala yan, Parang siguro ang katumbas niyan dito sa atin, mga Ayala yan, Ayala, Henry C, mga ganun, Itong magnate na to o tycoon na to ay bilyonaryo, kumikita sa ating dito sa ating bansa, at isa riyan sa mga sinusuportahan niyang cause etong sa Rappler, Yan yung sinasabi natin na walang katalo-talo ang mga bilyonaryo dito, both ways, 'di ba? Yung dinidiscuss natin tong mga oligarchs na to, lahat yan sinusuportahan nila. Hindi katulad ng ABS-CBN na namimili lang, ng susuportahan. Ito, sinusuportahan nila, malamang kaya to hindi nauusig, Malamang negosyanteng nasa tama yung kanyang pagnenegosyo. Ibig sabihin, nakakapag-ambag to sa mga taxes natin kasi malaki, bilyonaryo, So, pero dapat din natin kilalanin, wala tayong pagkakalam diyan. Ang question natin sa kanya, bakit sa kabila, na kumikita ka rito sa Pilipinas, maganda naman yung tanggap sa iyo. Pilipino ka naman, Kaya siya yung sinasabi nito ni Wilfredo King, na nag-alok sa kanya na mag-invest si Wilfredo King dito sa Rappler ng 100 million. So nakikita na natin, ang paniniwala kasi natin, etong Rappler talaga naman, sila yung nanguna para dito sa kampanya against dito sa former Chief Justice na si Corona. Kinampanya nila para maalis sa posisyon itong si Corona, na kung uugatin pa natin, tsaka na natin uugatin yan, hihimay-himayin natin, bakit gusto nilang mapaalis si Corona. Merong mga may mga malalim pa na pagkaunawa dyan, Etong Rappler, nakita naman natin, ayon kay Rigoberto Tiglao, wala ni isa artikulo na bumatikos sa panunungkulan ni Aquino. Nakabaliktaran ng pagbatikos niya dito sa Pangulong Duterte, So lahat ng ginagawa ng Rappler, siya yung taga-echo, taga-banat, pag may nakita siyang anggulo na pwedeng kanain itong ating pamahalaan. Hindi nga siya pinapatulan pa ni Duterte, itong Rappler, Buong akala natin, mga kapatid, kaya maganda talaga itong panahon natin, na e-expose ang lahat, Hindi pala to simpleng Maria Ressa lang against the president, Meron palang mga bilyonaryo na sumusuporta din dito. At yung mga bilyonaryo na yun, kumikita rin sa Pilipinas. Malaki kinikita, katulad ng mga na-expose natin mga bilyonaryo na mga oligarko ng tubig. Di ba? Na-expose na natin na pinagkikitaan na nilang Pilipinas ng napakatagal ng panahon. Eto, okay lang yung mga oligarko Hindi sila gano'n nakikialam. Siguro sa kanila, sige, magbibigay lang kami ng pondo sa inyong lahat. Pero eto, direkta. Siya yung nagpondo sa Rappler. 200 million ang kanyang shares of stocks, pinakamalaki. Sabi ni Rigoberto Tiglao, siya may pinakamalaking share. Kaya hindi na to yung nangyari kay King. Hindi yan simpleng nadamay siya sa pag-atake nila kay Corona. Kung hindi, talagang mismong si Wilfredo King ang inatake na, yung nagkaroon ng republishing ng artikulong nakakasira sa kanyang pagkatao. Kaya nga pumalagto si King, 'di ba? Nagsampa na ng reklamo. Pero siyempre, laging safe yung mga tao na
yung nasa labas, no? Yung nagpipinance lang. Hinahayaan niya lang. Bakit niya hinahayaan? Malaking pera niya ron, no? Hindi mo pwedeng sabihin ikaw Benjamin Bitanga. Hindi mo masasabi ngayon, bilyonaryo ka, kumikita ka sa Pilipinas, pero dapat naging fair ka lang, no? Dapat hindi mo pinakikialaman yung politika, lalo na yung Rappler na ikaw pala nagfinance niyan. Ngayon lang namin nalaman, ang buong akala namin, ang pera ng Rappler ay galing sa ibang bansa, no? So ngayon nare-realize namin na isang Pilipino, hindi ako sigurado pero malamang Pilipino yan, Benjamin Bitanga, isang bilyonaryo, kumikita sa Pilipinas, yung kanyang mga negosyo. Ang tanong lang namin, bakit sinusuportahan mo? Hindi nga ikaw sinusuportahan, ikaw talaga yung nagfinance ng Rappler sa isang internet company na wala nang ginawa kundi siraan ng Pangulo sa loob at labas ng ating bansa. Dapat yan, malantad yan, ginagawa ng tao yan. Pasalamat tayo rito kay Rigoberto Tiglao at kay Ramon Tulfo at nalalantad sa atin, no? Na meron palang ganito talaga. Yung mga bilyonaryo, hindi po mga inosenteng tao na nagnenegosyo lang na nagnenegosyo, no? Meron pala sila pala yung sumusuporta rito. Maganda yung in-expose na yan ni Rigoberto Tiglao, no? Abangan natin yung mga ibang expose pa sa mga tao na to. At para naman, so kung mga bilyonaryo nang binabakaya noon pa lang, no? Yung sa tubig pa lang, na-expose na binabangga ni Pangulong Duterte. Kinakabahan na tayo baka, di ba, nananalangin tayo, dagdagan po natin ng mga panalangin, hindi lang pala hindi pa lang pala na-expose, no? Bahagi pala yung mga bilyonaryo sa Pilipinas dito, no? Na ayaw sa Pangulo natin. Kaya pasalamat tayo, merong Rigoberto Tiglao yung Manila Times na nalalantad tong mga to. Hindi, lang pala to si Maria Ressa, no? Isa lang siya sa mga, parang kumbaga, sige, pipinance kita, binabalahan lang, no? Nakakalungkot isipin na yung mga taong mga bilyonaryo na kumikita naman sa Pilipinas may nagpipinance. Buong akala ko talaga, sa totoo lang, buong akala ko outsider yung nagpipinance dito sa Rappler. Yung mga kaya nga, 'di ba, inano yan na SEC na illegal yung pagkuha ng finances. So siguro para maging fair naman, Manila Times, interviewin nyo rin si Benjamin Bitanga, no? Gusto rin naming malaman yung side ng bilyonaryong si Benjamin Bitanga, no? Aabangan natin yan. Malamang naman fair yung Manila Times, hindi naman katulad ng Inquirer yan, no? Na all out. Ito nga, dito lang tayo nakakapagbasa ng medyo pumapabor naman sa ating Pangulo. So sana ma-interview natin na bakit, ano pa nangyari riyan sa Bitanga na yan? Ano ba yung, bakit niya pinanance, no? Bakit siya nagbigay ng pera dyan? Na yun lang naman yung papel ng Rappler na yan, na tuloy-tuloy, walang humpay. Tuloy-tuloy yung paninira sa ating Pangulo. Hanggang dito na lang mga kapatid. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, Isyong Panlipunan, Badong Aratelis po.